kamustahin naman po natin ngayon ang lagay ng Cebu. Nandyan po sa linya ng ating telepono si Angelis Orong, Head PIO ng Cebu Province, tungkol nga dito sa epekto ng bagyong Verbena. Ma'am, good morning po. Good morning po. Ma'am, sa ngayon po, kumusta po dyan? May mga bahang areas pa rin po ba sa ngayon? Ngayon na po nag-subside naman po yung baha in most of the towns. Lalo na yung areas talaga na kung saan grabe yung effect, like Karkar, Barili, Dumanhog, yun yung areas mostly affected. But the families po nasa evacuation centers pa po until now. Gaano karami pa rin po yung nasa evacuation natin sa ngayon? Medyo medyo madami pa po. As of 5 p.m. yesterday, may over 3,000 families na nasa evacuation centers all over po. Madami pa rin. Ma'am, yung itong pagbaha na to, compared doon sa Bagyong Tino, how would you differentiate? Mas grabe po ba ito? Actually, hindi. Mas grabe talaga yung baha ng Tino. Para sa akin, uncomparable siya eh. Ngayon nagbaha, although it made a difference na evacuate early kasi at least less yung wala tayong issues o wala tayong concerns masyado on sa people kasi yun yung issue sa Tino eh, the casualties. Ngayon sa pagbaha, may nagbaha, nag-overflow yung mga rivers and mga spillways. Pero madali naman po yung pag-subside ng tubig. Pero actually, din siya, comparable siya in the sense na itong areas na binahaan, hindi siya normally binabaha. Same nung sa Tino. Same nung sa Tino na these are towns na, again, not normally binabaha din. So parang ganun siya in that sense, pero mas grabe talaga yung tubig. Ma'am, ito may nakikita kami mga rumaragasa talaga na baha. Ano po? Ito po ba dahil sa mga nag-overflow na ilog o drainage problem po? Yes. I believe yung mga nakikita niyong videos, yun yung sa Barili and sa Karkar. Kahapon, pinuntahan ni Governor Pam immediately yung Karkar just when the flood subsided. Yun yung immediate po ni Gov Pam na kailangan talaga palaliman yung waterway nila. Kasi baka, I believe that's the reason na nag-overflow siya. Medyo mababaw. And then, pero sabi na din niya na kailangan din talaga tingnan kung effective ba or if there's another way if there's other things that we can do there. Kasi, again, yun nga, ngayon lang din to nangyari sa kanila. So baka something happened or ipapa-investigate po. Ma'am, ito may mga nakikita kami mga sirang bahay. Ito ba mga nasira na rin noong Tino o ngayon lang ito nasira? Ngayon lang po kasi these areas mostly affected. Po to sila south na naman. Parang sadly nga parang nalibot na yung Cebu kasi affected sa Tino is central and northern. And then west. Tapos yung sa earthquake, northernmost part. Ngayon naman south. South yung Karkar, Talisay, Karkar, yung badly affected talaga kasi kasunod-sunod na kasi yung mga towns na yan. Sa Talisay naglandfall, although hindi masyadong affected din sila nung Tino, evacuated sila, pero hindi sila grabe yung pagbaha ngayon. Ang Karkar yung grabe ng pagbaha. Hindi naman sila natamaan masyado nung Tino. So ngayon lang talaga, bago po yan. Ma'am, nakataas ang natin, state of calamity dyan sa buong province right now? Yes po, pero yung sa state of calamity natin, actually dalawa na yan. State of calamity for the earthquake, nakataas pa. Okay. And then pagtapos na Tino, nagtaas na specifically for Tino. So, province po wide, meron dalawang state of calamity nakataas actually. Katulad po ng tanong namin kanina sa Bacolod, may natitira pa ba tayong pondo para may maibigay tayong tulong sa mga nangangailangan?
Yes, meron pa naman pong pondo. May QRS pa, may quick response fund pa tayo, may disaster fund pa. And then yung mga ang funding po natin for the earthquake victims and Tino victims, na-set aside na po yan. And then meron pa din po for Verbena. But yun nga, hopefully po, we really praying na wala nang mangyari kasi ano po talaga, parang magkukulang na if ever kakailanganin pa ng more. Ma'am, ano yung nakita niyo pong siguro pinaka pangangailangan ngayon ng mga South, bandang South po ngayon yung tinamaan. Ano po yung Yes, pinaka South po. pangangailangan po ng mga affected po nitong bagyo? Mm-mm. So right now kasi ang dami pang most are in the evacuation centers, kailangan talaga is pagkain. Pero yung sa pagkain naman po naghatid na po tayo, may hot meals talaga. Yun yung priority ni Gov kahapon kasi mahirap pa magluto, wala pa namang way to give out yung mga bigas. Nagbigay na tayo pero mahirap magluto. So hot meals talaga ang inuuna natin. Pero etong talagang pag after the repair of the houses, yun yung kailangan din. And not just for Verbena but for Tino victims. Kasi yun yung in the past few weeks ang binibigay natin, of course, yun pang mga hygiene kit, mga yung sa kitchen kit, pero wala pa tayo sa yung housing materials. They were supposed to get there already. Tapos may Verbena happened. So yun yung priority, yung para maka-repair sila or they can build back their home in areas that are allowed naman to build back. Pero ngayon din po, we can see sa evacuation centers, meron din naman po ang LGUs, pero may areas din po na they would need sleeping materials talaga, yung mga blanket, yung mga banig, yung ganun po. Ma'am, bukod sa mga bahay, ano pong mga damage ang nakuha and affected na mga public structures? Kumusta po mga kalye po natin, mga poste? Actually, okay po. Wala naman pong structural damage si Verbena. Mostly houses po. But roads, hindi po masyado. Cleared na po yesterday. Yesterday, may mga roads lang na that were blocked by mud or blocked by mga big rocks. Pero na-clear na po mostly. Pero ngayon po, ongoing or continuing pa po yung clearing operations. But so far po, wala naman pong reported from the LGUs na mga big structures or roads or mga bridges na hindi nadadaan. Sa ngayon po, kumusta po ang supply ng tubig, kuryente, signal dyan sa South? Okay, kahapon po, the instructions as well was to immediately, yun namang mabalik yung mga ating utilities. Okay naman po yung water in most of the areas ngayon. Bumalik na po. Kuryente po, getting there, pero according naman po sa NGCP, okay naman po. Kahapon lang, kailangan lang may turn off. Pero ngayon po, okay naman po. In some areas lang merong hindi pa. Yung mga sikit-sikit po na area. Ma'am, how do we respond and how do we prepare doon po sa mga posibleng tamaan ng leptospirosis? Kasi parang may nabasa akong mga news items. Doon pang Bagyong Tino, may mga tinamaan ng leptospirosis. Now, ngayon po na binaha ulit ang Cebu, how do we prepare for that para maiwasan ang pagkakaroon nitong leptospirosis? Yes, thankfully naman po, we have yung health consultant po natin, very proactive po siya yung sa leptospirosis, the fight against it. Yun po yung unang iniisip niya ni Dr. Nikki. Kasi she learned from Odette Yun yung iniisip niya kasi dapat ma-prevent. So, immediately after kahapon, namigay na ng mga doxycycline. Sa Karkar, madami na po tayong na-deliver doon. In other areas as well. So, and then, not just Verbena, but LGUs na affected ng Tino, continuing pa po yung pag-distribute natin ng doxycycline.
Okay. Okay. Mase? Ma'am, magandang umaga. Si Maricel po ito. Kanina po, nabanggit ninyo na yung mga lugar na binaha dyan sa area ay hindi usually binabaha. Kailan po natin target na matapos yung ating pagsusuri tungkol po doon sa dahilan ng pagbaha ng sa gayon na hindi maagapan natin ulit? Kasi sana nga hindi masundan pa ng sama ng panahon. Kaya lang, we'll never know. Yes po. Immediately po talaga yun yung order kahapon ni Governor Pam sa ating Environment and Engineering Offices. Also sa DENR. Kasi we're continuing din naman po yung pagtrabaho natin sa pag-investigate as well in the other areas affected by Tino. Kasi same din si Tino and these are areas na usually binabaha. So, immediate po ang order ni Governor Pam. Hopefully we get more details by next week po. Ang sinasabi po ninyo kanina mukhang bumabaw. Ganun po ba? Yung mga waterways, yung ilog dyan sa area? Parang mababaw po siya for the amount of rain. Okay. So, yun yung kahapon, nag-order si GovPam na immediate na i-dredge yung area para lumalim. But yun nga, gusto malaman ni GovPam if that's enough lang ba if we dredge kung i-dredge, okay na ba yun? Or if there are other things that we have to do in those areas. At saka yung mga drainage baka barado. Kasama po yun doon sa titingnan. Yes. Opo. Yes po, drainage, and then included na po yun lahat kasi even in the Tino areas, yun ka, may mga flood control projects naman doon. So it should have controlled the flood, but yun yung kailangan tingnan if it did its purpose. Ma'am, nakarating na ba dyan sa Cebu yung programa kontra baha ng Marcos administration? Kasi sinimulan nila yun dito sa Metro Manila pero ang sabi dadalhin, I understand, nilunsad na rin yan dyan sa Cebu, hindi po ba? So kasama nyo na Yes sila? Po. Yes po, the President was here a few days ago with Governor Pam and the mayors mostly affected by Bagyong Tino. So, nag-start na po dito and then yun nga, the promise of the President was next year. Well, matangdi siya immediate kasi nga ang daming waterways dito, may makailangan pang maraming projects gawin. But hopefully next year, wala na pong pagbabaha na mangyayari. Opo, pero sa kabila po nung magkakasunod na sama ng panahon dyan, so far, wala naman po kayong naitalang mga casualties, injured, mga missing. Kanina may nakita kami sa video na parang hinimatay na babae eh. Ano ba yun? Wala pong, according to the report po sa mga information officers and the DRMs, wala naman po recorded na injured or missing or casualties in their areas. Pero continuing pa po yung assessment ng ating PDRM. And meron din po kaming ipinakita dito sa video na mga naka-blur. Hindi ko maintindihan kung ano to. Mga ano po ba to? Alagang hayop ba yan? Ano ba yun? Hindi ko sa ano po to? familiar Barili, Cebu. Mukhang mga alagang hayop po, no? Mga baka hindi na nasagip. Yes po. Kasi yan din po yung sa Barili kasi, yun, again, that's one area na hindi usually binabaha. So it also been a surprise to them. So, and then these are areas na mostly crops mga agricultural areas po kasi to. So, possibly yan po mga animals siguro. But thankfully naman po for the people nag-early evacuation naman po all the towns. So wala po, but yun nga, sadly may mga animals siguro na hindi na nasagip. And kung pagbabatayan po natin yung ipinapakita natin video ngayon, wasak na wasak po yung bahay nung ilan doon sa mga residente. So gaano pa po kaya katagal sila mananatili sa evacuation centers? Ano po ba yan? Mga eskwelahan po ba yung pinapanatalihan nila? Because I wonder paano yung mga klase ng mga estudyante? Yes, kasi kahapon po, nag-lift na si GovPam ng class suspension, but that's for the whole province. Pero nakalagay naman po sa order, except for LGUs that are greatly affected. So the LGUs have discretion to suspend. And then, so pareho actually sa areas na affected by Tino, may mga
evacuees talaga na nasa evacuation centers pa kasi totally washed out yung mga bahay. Ayun So, na nga. but that's the first instruction po. If we could find areas na hindi sa schools, Mm-mm. may areas pa din po kasi na covered courts, then i-provide lang ng tents, modular tents, Oho. para magamit mo yung mga schools. Pero as far as rehabilitation is concerned po, yun nga po, priority na ngayon ang pag-distribute ng aid from the province and the national agencies para they could rebuild back. Hopefully, we will be able to give it this first January. So kabilang do sa mga tinitingnan natin yung mga covered courts para alternatibo na pwedeng panatilihan ng ating mga kababayan kasi affected pati yung mga schools kung Yes magstay po. sila doon, ano po? Yes po. So, para, or other areas po, the LGUs are also looking into it naman na para hindi ma-stop din po yung klase kasi ang dami ng class suspensions since earthquake pa So, kailangan talaga bumawi din sa school. Ma'am, kamustahin ko lang yung mga hospitals kasi syempre ito yung mga pinaka-importanting facilities sa mga pagkakataong ganito na ang sunod-sunod yung sama ng panahon. Kamusta po yung operasyon ng mga ospital natin? Paano yung mga kapatid natin na nagkakasakit dyan? So, under the province po, we have 16 hospitals, 4 na provincial, and then all the rest are district hospitals. Yung sa Verbena, may ang Karkar Provincial Hospital and Barili District po yung medyo affected kasi yung mga first floors. Same po sa Tino, yung Danao Hospital natin talagang it was affected first floor, operating room, emergency room, wala, hindi talaga nagamit. Kahapon naman po yung sa Verbena, binaha, pero we're currently doing the clearing operation. So, but all the other floors of the hospitals are working naman po. Pero for other patients are being transferred po to the other hospitals of the province. And then na working naman po, okay naman po yung ibang hospitals. But others are also being transferred to hospitals in Cebu City, in Central Cebu po, that are madami naman po din tayong hospitals in Central, so okay na po tayo doon. Of course, kanina po napag-usapan po ninyo yung tungkol sa leptospirosis, pero pag ganitong panahon, hindi lang naman po yan yung tinututukan natin. Yes. Kamusta po yung health condition ng ating mga naapektuhan ng baha? Ang iniisip ko, baka mamaya puro mga trangkaso na yung mga residente dyan Yes, apart from leptospirosis, ang concern din po after bumabagyo is dengue, yung nga, flu, ILI. So, yun din po, apart from doxycycline, ang dinidistribute po ng health office natin is yung gamot ng vitamin. And then continuing naman po yung pag-iikot ng ating health offices para sa mga LGUs para continuing yung check-up ng mga families. Also, apart from that, isang concern dito, health is psychosocial mental health din po. Kasi sunod-sunod na yung sa Cebu nangyayari, ang daming natutrauma. So, meron tayong, the good thing is, ang dami nating private partners na may volunteers, madami po sila. There are more than 90 or 100 na psychiatrists and psychometricians who are volunteering, that they're going around providing free service, not just to the families, but also to the responders, to our medical practitioners na first na naapektuhan din po. So yun din po yung priority natin. Ayun na nga. Yan nga. Actually, ang hirap, especially now na marami sa atin, napaka-importante pa naman sa atin ang celebration ng Pasko, yung iba magpapasko na ganyan po yung sitwasyon. Ano po, baka meron po kayong additional message o panawagan sa national government, kailangan dyan po sa area ninyo. Go ahead, ma'am. First po, we'd like to thank not just national, not just our partner agencies, but pati po yung private and all other LGUs from all over the country that continually is sending aid, financial or any kind of support to Cebu
thank you very much. On behalf of Cebu talaga, we appreciate it so much. We're very grateful. And to the Cebuanos po, on behalf of the governor, yun lang po, continuing po yung ang dami na po nating nadaanan in the past few weeks or months. But we assure you po that the provincial government and the LGUs is doing everything that we can po para we can rebuild back stronger and better po. Alright, sige po. Ma'am Angelis Orong, Head PIO ng Cebu Province, maraming salamat po at kasama niyo po kami sa panalangin na makaahong muli ang Cebu. Salamat po, ma'am. Daghang salamat. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!